Paalala, ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga patunay ng pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ sa katotohanan. Sa ating paglutas sa mga misteryo sa likod ng salaysay na ito, ihanda niyo ang inyong mga sarili. Buksan ang inyong isipan sa rasyonal na diskurso. Hayaan niyong ilakbay namin kayo sa mga hawak na patotoo. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili dahil panahon na para mapakinggan at bigyang daan ang boses ng krusado. Isa sa mga doktrina ng pananampalatayang krusado ang Immaculate Conception o busilak na paglilihi ni Birheng Maria, na siyang itinuro ng Diyos Espiritu Santo, Monsignor Dr. Fino S. Magliba, sa mga krusado kung bakit kinakailangan ito maituwid at malaman ng sanlibutan. Kaya, narito tayo ngayon kasama ang isa sa mga malugod na naninilbihang pari niya at sa kanyang kongregasyon upang talakayin ang paksang ito. Ako po si Reverend Father Henry Bautista mula sa Tarlac City at nakadestino sa kasalukuyan sa Infanta Chapter ng Archdiocese ng Pangasinan. At ako naman si Jenny Mejia Martinez mula sa Amamperes Chapter ng Pangasinan Archdiocese at ito ang CDCC Podcast Timothy Cruzado. Mahalaga ang topiko patungkol sa Immaculate Conception sapagkat ang pagpapatunay sa doktrinang ito ay magbibigay daan upang malaman natin ang katotohanan sa likod ng tunay na Pasko. At higit sa lahat, magbibigay liwanag sa kasaysayan noong kapanahunan ni San Jose, Birheng Maria, Zacarias at Elizabeth, na madalas na naririnig natin na may isang anghel na nagngangalang San Gabriel ang dumalaw sa tahanan ni San Jose at Birheng Maria. Ngunit ano-ano pa ang mga pagpapahayag sa likod ng pangyayaring ito? Ating matutunghayan ang mga ito kasama si Reverend Father Henry Bautista na gumawa ng kanyang doctrinal presentation bilang tugon sa ating paanyaya para lamang sa episode na ito. Ang kanyang presentasyon ay dumaan sa matatalas na mga mata at masigasig na kamay ng kasalukuyang bar secretary at rektor ng ating kongregasyon, Monsignor Regalado Dr. Tama po ba ito, Padre? Tama ka dyan, Madam Jenny. Kailangan na dumaan muna sa masusing proseso at pag-aanalisa upang maging klaro, aprobado at legal na mauugnay sa ating kongregasyon. At dahil dyan, simulan na natin ang talakayan. Padre, maaari niyo po bang ilahad ang doktrina natin ng Immaculate of Conception kumpara sa iba? Bago ko bibigyan ng pagpapaliwanag yan, Madam Jenny, kailangan mo muna nating papurihan ang ating Diyos Espiritu Santo, ang Ama ng ating pananampalataya, Monsignor Dr. Rufino Sarmiento Magliba. Gayun din, kapantay ng pagpupuri at pagpupugay sa ating dakilang ina, Ina Nuestra Señora Santa Cecilia Villena Magliba. At sa lahat ng mga TRCs mula panganay hanggang bunso na pinamumunuan ng ating masigasig at masipag na overall administrator, Apo Prince Dr. Estrelito Villena Magliba. Jenny, sa dinami-dami ng pananampalataya na naitatag dito sa mundo, marami pa rin ang tila nagugulumihanan tungkol sa busilak na paglilihi ng ating mahal na inang Birheng Maria. Lalong-lalo na ngayon, sumapit ang Disyembre 8 nitong taon na ito. Bilang pag-aalala sa busilak na paglilihi, nalabis pa rin hindi maunawaan ng sanlibutan ito. Ang iba nagsasabi na ang busilak na paglilihi ay ang paglilihi kay Birhen Maria ng kanyang inang si Santa Ana. Ang iba naman ay sinasabi na ang busilak na paglilihi ay ang paglilihi ni Birheng Maria sa ating Panginoong Hesukristo. At ilan lamang yan
sa mga espekulasyon na dapat nating bigyan ng kaliwanagan. Padre, may tanong lang po ako. Bakit po nagkakaroon ng magkakaibang bersyon ang kahulugan ng pangyayaring ito? Maaari niyo po ba itong bigyan ng liwanag? Marahil dahil ang unang kahulugan ng Immaculada Conception, Jenny, ay pinakilala ng simbahang Romano-Katoliko bilang paglilihi kay Maria, ang ina ni Jesus sa laman. Mababasa sa opisyal na katuruan ng simbahang Katoliko na ang banal na Berheng Maria mula sa paglilihi sa kanya ng kanyang inang si Santa Ana, ito ay isang pagpapala at pribilehiyong ipinagkalob sa kanya ng Diyos. At dahil sa Panginoong Hesukristo ay iningatan na malinis mula sa anumang dungis ng kasalanan ang ating inang si Berheng Maria. Kaya kung ating uunawaing mabuti, ang salitang Immaculada ay nangangahulugang malaya sa mga bahid o pagkakamali. Kaya't ang Immaculada Conception sa pananaw nila ay nagpapahiwatig na iningatan ng Diyos si Maria mula sa sinapupunan ng kanyang inang si Santa Ana upang hindi mahawa sa anumang kasalanan. Kaya si Maria ay masasabing banal at walang bahid ng kasalanan. Kung ganun po ito, Padre, kailan po nagsimula ang ganitong pagpapahayag? Ang busilak na paglilihi kasi, Madam Jenny, o ang Immaculada Conception, na isang katuruan ng Romano-Katoliko ay nagdala ng napakalaking kontrobersiya. Noong kalagitnaan ng ika-18 siglo at muling naungkat sa ika-19 na siglo, 19 na siglo. At upang mapatibay ang katuruan na ito ay idineklara ni Pope Pius IX ang Ineffabilis Deus. Napag-aralan niyo po ito sa pag-aaral niyo nung kayo ay nasa theology, School of Theology. Kung ano po ang dokumentong Ineffabilis Deus. Yes, Madam Jenny. Tama. Napag-aralan namin ito nung kami nag-aaral sa theology. Ang Ineffabilis Deus na matatawag. Ito ay nagpapatunay sa paniniwala ng simbahang Katoliko sa kabanalan ni Berheng Maria at sa kanyang pagiging ina ng Panginoong Hesus. Ang dokumento ay nagpapakita rin ng authority o otoridad ng Pope sa pagdedeklara ng mga dogma ng simbahang Katoliko noong 1854. Mahigit kumulang 170 taon na pala ang nakalipas noong idineklara ito sa sanlibutan. Marami rin po bang sumuporta sa pagpapahayag na ito, Padre? Sa kabuuan, Ma'am Jenny, ang doktrina tungkol sa Immaculate Conception ay sinuportahan ng halos buong pamunuan ng simbahang Romano-Katoliko. Bagamat may ilan ding sang-ayon dito, tulad ng isa sa mga arsobispo ng Paris sa bansang France, sa kadahilan ng ito raw ay hindi nakasulat sa bagong tipan. Mariin ding tinutulan ng protestante, isang Kristiyanong relihiyon, ang paggamit ng Pope ng kanyang Ineffabilis Deus bilang kanyang kapangyarihan. At sinabi din nila na ang Immaculate Conception ay walang sapat na basehan o pundasyon sa mga aral ng banal na aklat. Bagamat kinikilala na si Maria sa pananampalataya ng Eastern Orthodox Church, pangalawa sa pinakamalaking Kristiyanong relihiyon sa mundo, nanawagan pa rin sila sa Iglesia Katolika na dapat sundin ang dating aral na siyang sinusunod mula pa sa mga nakaraang siglo. At hindi rin pabor dito ang Orthodox Church, na isa sa pangunahing tradisyong Kristiyanong relihiyon, at tinutulan ang doktrina ng busilak na paglilihi sapagkat
pinaniniwalaan nila na ang kasalanan ni Adan ay naisalin sa lahat ng mga tao. Sa tingin niyo po, Padre, ano ang agwat sa pananaliksik na kung bakit iba-iba ang kanilang pananaw? Itinuturo ng Biblia na isa lamang pangkaraniwang babae, si Birhen Maria. Babae na pinili ng Diyos upang maging ina ng Panginoong Hesukristo. Bagamat isa lamang siyang pangkaraniwang babae, walang duda na si Maria ay isang babaeng makadiyos. Na mababasa natin sa unang sulat ng Lucas, Kabanata 1, talata 28, nung lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Sinabi ng anghel, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." Tiyak rin na si Maria ay isa ring mabuting asawa at ina. At tiyak din na minahal siya ng ating Panginoong Hesus. Na sinasabi ng banal na kasulatan sa sulat ni San Juan, Kabanata 11, talata 27. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Nang magkagayoy, sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At buhat ng oras na yaon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Na kung titignan natin, Jenny, na si Birhen Maria ay nabuhay talaga ng may kabanalan at naging kaaya-aya sa Diyos. Bagaman sinasabi nating Birhen, pinili pa rin siya ng Diyos na siya ang piniling magsisilang sa ating Panginoong Hesukristo. Ipinakita niya ang kabanalan kung titignan natin at sasaliksikin ang history tungkol sa buhay ni Birhen Maria. Talagang nabuhay talaga ng may kabanalan si Birhen Maria. At hindi lamang yun, binigyan talaga siya ng pagpapahalaga ng ating Panginoong Hesukristo. Na kahit man nung nakapako na sa krus ang ating Panginoong Hesus, binigyan pa rin niya ng pagpapahalaga si Ina Birhen Maria. So, ibig niyong sabihin, noong nananaliksik kayo, Padre, si Maria pala ay mistulang karaniwang babae na may takot sa Diyos at lumaki bilang isang mapagmahal na asawa at ina. Tama po ba ito, Padre? Tama ka dyan, Madam Jen. Sa ating pananampalataya, ay si Maria ay kinikilala natin bilang isang santa. Ngunit, hindi itinuturo saan man sa banal na kasulatan na si Maria lamang ang tao na hindi nagmana ng kasalanan. Sa kabilang banda, kung ihahalin tulad ito sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo, itinuturo ng banal na kasulatan na tanging ang ating Panginoong Hesukristo lamang ang hindi nahawaan ng kasalanan na mamamana mula pa noong panahon ni Adan at ni Eva. Sinasabi nga sa Aklat ng Mga Ngaral, Kabanata 7, talata 20, na tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. At kung babasin natin to sa wikang Ilocano naman, ng translation ng Biblia, sinabi doon, "Awan iti tao nga nalantag, nga haan nga nagbasol." Ibig sabihin, sa pamamagitan pala ng paghingi ng kapatawaran ng isang tao at paggawa ng kabutihan, ikaw ay aariing banal ng Diyos. Hindi lang yun, Jenny. Dito pa sa Roma, Kabanata 3, talata 23. "Sapagkat ang lahat ay nagkakasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos." Kung ating titignan na sinabi natin kanina na hindi sinasabi sa banal na kasulatan na si Birhen Maria
ay nabuhay na sinasabing siya lamang ang tao na hindi nabahiran ng kasalanan. Napakaliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan na lahat pala ng tao. Lahat pala ng tao ay nagkasala sa mata ng Diyos. Hindi lamang yan. Mababasa rin natin sa ikalawang sulat ng taga-Korinto, Kabanata 5, talata 21, sinasabi dito na yaong hindi nakakakilala ng kasalanan ay kanyang inaaring may sala dahil sa atin, upang tayo maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Ibig sabihin, ang sinasabi ng banal na kasulatan na ito ay ang Panginoong Jesucristo. Na dahil sa kasalanan nating mga tao, siya, inialay niya ang kanyang sarili bilang handog na kabayaran sa ating mga kasalanan. Meron din sa unang sulat ng Pedro, Kabanata 2, talata 22, na siya'y hindi nagkasala, kinasumpungan man ng daya ng kanyang bibig. At isa pa dun sa unang sulat ng 1, Kabanata 3, talata 5, at nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan. So, kung ating unawain ang sinasabi ng mga banal na kasulatan na ito, na tanging ang Panginoong Hesukristo lamang ang sinasabi ng banal na kasulatan na hindi nagmana ng kasalanan. Na tanging ang Panginoong Hesukristo lamang ang aaring ganap at banal ng mga panahon na yan. Base sa inyong mga pag-aaral na nabanggit, Padre, lahat ng nilalang ng Diyos mula sa panahon ni Eva at Adan ay naroon ang minana nating kasalanan. At kung ikukumpara ang mga datos na nakalap mula sa Biblia, ay mapapatunayan at mas mapapaigting na ang Panginoong Hesukristo ang walang kasalanan noong ipinanganak at maging magpakailanman. Ngunit ang kanyang ina sa laman na si Birheng Maria ay hindi ipinaglihi ng walang kasalanan. Tama ka dyan, Jenny. Hindi pinaglihi na walang kasalanan si Birhen Maria. Wala sa Biblia ang katuroang ito. Ang kanyang pagsilang ay gaya rin ng pagsilang ng lahat ng mga tao sa mundo. Ngunit Padre, bakit itinuturing na dalisay ang pagpapanganak ni Maria kay Panginoong Hesukristo? Naging dalisay ang pagpapanganak ni Maria sa Panginoong Hesukristo, Madam Jen, dahil Birhen si Maria nang ipinanganak niya ang Panginoong Hesus. Na kung malalaman natin doon sa banal na kasulatan, sa aklat ng Lucas, Kabanata 1, talata 34 hanggang 38, nandoon yung istorya tungkol sa buhay kung paano ipagbubuntis ni Birhen Maria ang Panginoong Hesus. Nung pumunta sa kanya ang anghel na si San Gabriel. Sinabi ng anghel na ang Birhen ay magdadalang tao. Magdadalang tao at papangalanan ang sanggol na Jesus. Ngunit, nagulumihanan ang inang Birheng Maria sapagkat paano magbubuntis ang isang babaeng birhen. Ngunit sumagot ang anghel. Sinabi ng anghel, sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang ni Birheng Maria ay tatawaging anak ng Diyos. At sinabi pa, karagdagan pa na sinabi ng anghel, upang maniwala lamang si Birheng Maria, sinabi niya na, hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglilihi siya ngayon ng ika-6 na buwan sa kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na. Yun ang kwento na sinabi ng banal na kasulatan. Ngunit ang katuroan ay nananatili pa ring birhen magpakailanman si Inang Birheng Maria na sinasabi sa banal na kasulatan.
Sa banal na kasulatan, sa aklat ng Mateo, Kabanata 1, talata 25, na sinasabi, at hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Na kung ating titignan ang kwento tungkol sa pagiging pananatiling birhen ni Maria dahil sa tungkol sa relasyon nila ni Jose bilang mag-asawa, hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanang Jesus. Kung titignan natin o unawain natin sa banal na kasulatan, ang salitang hanggang ay malinaw na nagpapahiwatig na sinipingan lamang ni Jose si Maria pagkatapos niyang ipanganak si Jesus. At nagkaroon ng mga kapatid si Jesus sa laman, mga lalaki at mga babae, na sinasabi ng banal na kasulatan. Na kung iuugnay natin ito sa siyensya, Madam Jen, si Jose, hindi niya kinuha yung oportunidad upang makipagtalik kay Inang Birheng Maria kahit na ito'y buntis. Sa totoo nga lang, sa atin normal na tao, ang isang taong buntis ay pwede pa rin palang makipagtalik sa kanyang asawa kahit nakasalukuyan itong buntis. Ngunit, sa Biblia, nanatiling birhen si Birheng Maria sapagkat hindi nakipagtalik si San Jose sa kanya hanggang sa maisilang niya ang Panginoong Hesus. Masasabi ko po na ang pagsilang ng Panginoong Hesus ay iba sa lahat ng tao, Padre. Nang dahil sa pagsasalaysay. Kaya nga, ang doktrina ng Immaculada Concepcion, Madam Jenny, ay naayon sa Biblia. Ngunit, hindi ito ayon sa banal na paglilihi ng Inang Birheng Maria, bagkus ito ay mahimalang paglilihi ni Maria sa ating Panginoong Hesus nung siya isang birhen pa lamang. Ito ang tunay na pangyayari tungkol sa panganakan ng Panginoong Hesus sa isang birhen. Hindi kailanman itinuro ng Biblia na may nangyaring kakaiba kay Birheng Maria. Maaari nyo rin po bang isalaysay sa amin ang buong kwento ng paglilihi ni Birheng Maria sa Panginoong Hesukristo? Kung paano nagkaroon ng divine intervention, Padre? Sa kwento ni Jose at Maria, Madam Jen, ang anghel na si San Gabriel ang siyang dumalaw at nagsabi ng magandang balita na mababasa sa aklat ni Lucas, Kabanata 1, talata 26 hanggang 33. Noong ika-6 na buwan ngay isinugo ng Diyos ang anghel na si San Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret. Na ang isang dalaga ay mag-aasawa sa isang lalaki na ang kanyang ngalay Jose sa angkan ni David at Maria ang pangalan ng dalaga. At pumasok siya sa kinaroroonan ni Birheng Maria at sinabing, magalak ka. Ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasa iyo. Datapwat siya'y totoong nagulumihanan sa sinabing ito ng anghel at inisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito. At sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin sa kanyang pangalang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At sa kanya ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama.
At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman, at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Kaya nga bilang konklusyon, Madam Jenny, ang Immaculada Conception ay isang katuruan na sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. Ngunit, ang itinuturo nito ay paglilihi sa ating Panginoong Hesus, hindi ang banal na paglilihi kay Birheng Maria. Maaari niyo po bang sabihin sa ating mga tagapakinig kung sino ang nagturo ng tamang teorya ng busilak na paglilihi? Bagaman alam ko po, Padre, bilang isang krusado, ngunit marami pa rin ang may hindi alam nito. Sa katunayan, Madam Jenny, ang naghayag ng sa buong mundo ay ang ating dakilang ama, Monsignor Dr. Rufino Sarmiento Magliba. Sa tamang katuruan ng busilak na paglilihi o ang Immaculate Conception, na ang Disyembre 8 ay petsa ng paglilihi sa Panginoong Hesus at hindi kay Birheng Maria. Sapagkat ang kaganapang ito ay katuparan lamang ng propesiya na inihayag ni Propeta Isaias sa Kabanata 7, talata 14. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Marahil marami ang magtatanong kung ano ang basihan natin. Bakit sinasabi natin na ang dakilang ama, Monsignor Dr. Rufino S. Magliba, ang siyang nagpapahayag sa atin ng katotohanan ito? Maaari niyo rin po bang bigyan o pahapyawan ang pagpapatunay sa katauhan ng Ama RSM, Padre? Yes, Jenny. Ang Diyos Espiritu Santo, Ama Monsignor Dr. Rufino Sarmiento Magliba, ay kinikilala natin bilang mga aliw at espiritu ng katotohanan na naparito na mababasa natin sa sulat ni San Juan, Kabanata 14, talata 26. Datapwat ang mga aliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Hindi lamang yan, Jenny. Mababasa rin natin sa 15 ng 1, talata 26. Datapwat pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na magbubuhat sa Ama ay siya ang magpapatotoo sa akin. Ito ang mga malakas na katibayan natin na isinasaad ng banal na kasulatan na tanging ating Diyos, Monsignor Dr. Rufino Sarmiento Magliba lamang, na isinugo ng Ama sa pangalan ng Panginoong Hesus na siyang magtuturo sa atin ng lahat ng mga bagay na ipinahayag sa banal na kasulatan. Kung mababasa natin dun sa San Juan, Kabanata 14, 26, yung salitang lahat ng mga bagay. Kung ating uunawain, ang salitang lahat ng mga bagay, kasama na rito. Maging yung tungkol sa busilak na paglilihi. Sinabi rin sa aklat na ni San Juan, Kabanata 15, talata 26, na tanging Espiritu Santo lamang ang siyang magpapatotoo sa Panginoong Hesus. Kaya walang ibang nakakaalam tungkol sa Panginoong Hesus at lahat ng mga bagay mula sa Panginoong Hesus, kundi tanging ang Diyos Espiritu Santo lamang. Sa madaling salita, walang ibang pinahintulutan ng Diyos na magtuturo sa atin ng lahat ng mga bagay, kundi ang ating dakilang Ama lamang. Tunay na napakalakas ang mga patunay ng ating pananampalataya na ipinahayag sa mundo, ang kalooban ng busilak na paglilihi sa Panginoong Yesukristo at hindi paglilihi
sa inang Berheng Maria. Tunay nga Padre na walang nakakaalam sa misteryo ng Diyos kundi ang Diyos lamang. Ang mga aliw at espiritu ng katotohanan mo walang iba, Monsignor Dr. Rufino S. Magliba. Karagdagan Padre, nung iniwasto ni Monsignor Dr. Rufino S. Magliba ang tunay na kahulugan ng Immaculate Conception o busilak na paglilihi, mayroon po bang iba pang mga katotohanan na naiwasto, Padre? Mayroon, Madam Jen. Mula nung sinaliksik ko ang tungkol sa busilak na paglilihi o Immaculate Conception, nalaman natin na ang Immaculate Conception pala ay busilak na paglilihi sa Panginoong Yesus. At sa pamamagitan nito, nalaman din natin kung kailan ipapanganak ang ating Panginoong Jesucristo, na isa sa iwinasto ng ating dakilang Ama. Kaya ang pananampalataya natin ay hindi nagse-celebrate ng December bilang kapanganakan ng Panginoong Yesus. Bagkus ang ating pananampalataya ay nagse-celebrate ng September 25 bilang kapanganakan ng Panginoong Yesus. At hindi lamang yan, may ibang datos din sa banal na kasulatan na kung babasahin natin sa aklat ni Lucas sa Kabanata 1, nandoon nakadetalye ang buhay kung paano rin ipinaglihi si Juan Bautista. Bakit kailangan ba natin malaman ang araw ng paglilihi kay Juan Bautista? Dahil sa pamamagitan nito, matutukoy natin kung anong buwan at petsa ipapanganak ang ating Panginoong Yesus. Na kung iugnay natin sa Hebrean calendar, meron tayong matatawag na Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Avi, Elul, Tishri, Chesvan, Kislev, Tebet, Svat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Avi, Elul, at Tishri. Na kung titignan natin diyan, upang matukoy natin ang tunay na araw ng busilak na paglilihi, nagsisimula kasi dun sa Nisan. At yung Nisan na yan ay pagitan ng March at April. Meron din tayong matutukoy din natin ang tunay na kapanganakan ng Panginoon Jesucristo kung matutukoy natin kung kailan ipinaglihi si Juan Bautista. Doon sa Hebrean calendar, doon sa buwan ng Tammuz, nandoon yung tinatawag na nag-alay si Zacarias ng dasal para sa Diyos. At doon nagpakita sa kanya ang anghel na si San Gabriel. At sinabi ng anghel na ang kanyang asawa, bagamat baog, ay mayroon siyang ipinaglilihi na isang batang lalaki. Sa katunayan, natawa pa nga si Zacarias. At sinabi ng anghel na hindi ka makakapagsalita hanggat hindi pa naisisilang ang bata sa sinapupunan ng iyong asawa. Kaya kung tutukuyin natin doon sa buwan ng Tammuz, yun ay buwan ng July. Na kung bibilangin natin, July, August, September, October, November, December. At yung December na yon ay buwan naman ng tinatawag na Kislev. Yun ang buwan na nagkita si Berheng Maria at si Elizabeth. Na sa ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth, nagkita sila ng kanyang pinsan na si Berheng Maria. At doon sa buwan ng Disyembre.
At sa buwan na yan, na ating ipinapahayag ngayon ay yung sinatawag nating Immaculate Conception. At sa buwan ng Kislev, Madam Jenny, ito ay buwan ng pagitan ng buwan ng December at November. So, sa ika-6 na buwan na yon, doon nagkita si Birhen Maria at ang kanyang pinsan na si Elizabeth, na kasalukuyang pinagbubuntis niya si San Juan Bautista. At sa buwan na yon naman ay ang unang buwan na si Birheng Maria ay naglilihi sa ating Panginoong Hesukristo, na sinasabi natin ngayon na December 8 na ito ay paglilihi sa Panginoong Hesus at hindi kay Birheng Maria. Kaya napakaliwanag ng ating datos na sa buwan ng Kislev sa Hebrean calendar, si Birhen Maria, ipinaglihi niya ang Panginoong Hesus. At kung tutukuyin natin kung buwan ng December yon, magbibilang tayo ng 9 na buwan. At matutukoy natin kung December, January, February, March, April, May, June, July, August, September. Sa buwan ng Tishri, doon isisilang ang Panginoong Hesus sa buwan ng Setyembre. Kaya napakaliwanag na mga bagay na sinumbatan ng ating dakilang Ama sa pamamagitan ng paglilihi na tinatawag nating Immaculate Conception, na paglilihi pala kay Panginoong Hesus at hindi paglilihi sa Inang Birheng Maria. Sa pamamagitan nito, natukoy natin na ang busilak na paglilihi na tinama ng ating Panginoong Monsignor Dr. Rufino Sarmiento Magliba ay tunay at totoo. At napakapalad natin sapagkat sa pamamagitan ng Diyos Espiritu Santo, nalaman din natin ang tunay na kapanganakan ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng datos na ating mga nakalap. Ngayon na nalaman natin ang katotohanan patungkol sa Immaculate Conception, na ang tunay na kahulugan nito ay busilak na paglilihi ni Birheng Maria sa Panginoong Hesus, hindi ang paglilihi ni Santa Ana kay Birheng Maria na nakamulatan ng sanlibutan. Napakapalad nating mga krusado sapagkat naparito sa atin ang Diyos Espiritu Santo, Monsignor Dr. Rufino S. Magliba, at namulat tayo sa katotohanan, maging sa katotohanan tungkol sa busilak na paglilihi. Bilang pagtatapos, Padre, may gusto pa po ba kayong sabihin o iparating sa ating mga manonood ngayon? Meron, Madam Jen. Bago ang lahat, magpapasalamat po muna ako sa ating mga manonood, gayon din sa ating mahal na administrador, sapagkat kung hindi dahil sa podcast na ito, ay hindi natin may mumulat ang mga tao tungkol sa katuruan ng ating pananampalataya. Nagpapasalamat din ako sa aming tagapagturo, ang mahal na rektor, Monsignor Regalado Doktor, sa paggabay niya sa amin tungkol sa katuruan ng pananampalataya. Bilang isang sumasampalataya sa Diyos, hindi dapat tayo nakikinig lamang sa kung ano ang sabihin ng iba sa atin. Kung hindi, kinakailangan na tayo manaliksik upang matuntun natin ang tunay at katotohanan. Sapagkat sinasabi nga ng banal na kasulatan na tanging ang katotohanan ang siyang magpapalayas sa atin. Tayo'y manaliksik para sa katotohanan. Ayan, maraming salamat sa pagtanggap ng aming paanyaya sa episode na ito, Padre. Maraming salamat din sa aming mga tagapakinig at sumubaybay hanggang sa huli. Alam ko na ako at pati rin kayo may nakuhang aral sa episode na ito.
Kaya, huwag kayong magsawang manood ng ating podcast episodes ngayon at maging sa mga susunod pang episode. Muli, ako si Jenny Mia Martinez at ito ang CDCC Podcast Team T. Cruzado.